Ang pagtatapos ng Egghead Island Arc at ang pagsisimula ng kanilang paglalayag papuntang Elbaf na kung saan inaasahan ng napakaraming One Piece fans na dito magsashine at magkakaroon ng power-up si Usopp. Welcome to Anime Updates PH at dito ay tatalakay natin ang One Piece Chapter 1123 Full Chapter Review. Sa pagsisimula ng chapter, kinokontak ng Navy Headquarters ang mga Marines na nasa Egghead ngayon. Subalit wala sa kanilang sumasagot dahil ang lahat ng mga Marines ay napatumba at napatulog nang dahil sa nai-release na haki ni MS. Ang napakalakas at napakatinding haki ni Joy Boy na iniwan sa kanya nito para magsilbing tulong kahit nawala na siya. Hindi lamang ang mga low ranking na mga Marines ang napatulog at napatumba kung hindi maging ang mga Vice Admirals, maging si Vice Admiral Pomsky at maging si Vice Admiral Dol. Sinubukan naman silang gisingin ng Seraphim ni Boa na si S. Snake subalit wala talaga siyang magawa dahil napakatindi ng pagkakatulog ng mga to. Habang sinusurvey naman ng mga giant pirates ang mga nakatulog na mga marines, hindi sila makapaniwala dahil napakatindi nga ng na-witness nilang haki. Nasabi din itong si Dory at ni Brogy na napakalakas daw noon to the point na nahigitan pa nito ang lakas na naire-release ng Conqueror's haki ni Shanks. Subalit unlike kay Shanks, hindi hostile ang haki na yun, na marahil dahil nga gamit ni Joy Boy ang Sun God Nikan ability na ang pinaka-purpose ay ang magdala ng ngiti sa battlefield. Nang dahil dito natuwa si Luffy at sumigaw siya kay Emmet habang nagpapasalamat, subalit si Emmet hindi na nakasagot dahil para bang naubos na talagang energy source nito. And as we have seen nga sa previous chapter na ang chapter 1122, nakita natin na nandito at nakaabang siguro sa Saturn habang unti-unting nawawala na din ng consciousness itong si Emmet. Kaya naman there is a huge possibility na i-take over ng world government ang Iron Giant na ito and at some point ay kailanganin itong kaharapin ni Luffy. And since wala na nga kahit na isang marine na natitira para pigilan pa sila, dediretso na ngayon ang Giant Pirates at ang Straw Hat Pirates papunta sa Elbaf. Makita natin dito na sila ay nagsasaya habang si Luffy ay unti-unti nang kumupis na naman matapos niyang gamitin ng Gear 5. Habang ang dalawang bagay na nasa panel na ito ay para bang lumolobo. Nag-switch naman ang scenes kay Sanji na pinuntahan at kinakausap ang bangkay ni Vegapunk. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na totoong mamamatay si Vegapunk as if para bang isa lamang yung paraan para pasunodin siya sa mga plano nito. And then dito na nagkaroon ng flashback sa kung ano talaga ang mga nangyari, kung paano na pull off ni Vegapunk ang napakatinding announcement na yon sa buong mundo at kung ano ang mga precautionary measures na ginawa nila para hindi sila masundan ng world government. 2 weeks before mangyari ang Egghead incident na ito ay napansin itong si Shaka na may kakaiba sa readings sa kanilang power station. Para hindi kayo malito, ang power station na tinutukoy niya dito ay walang iba kung hindi ang Mother Flame. Dahil ginagamit din ng mga Seraphims ang Mother Flame na ito para mapatakbo at mapanatili ang kanilang buhay. Subalit, unlike ng previous na mga readings at previous na mga records nito, para bang nagbago at natamper ang mga datas dahil napansin din nila na tumataas ang rate of reaction subalit na nanatili pa ring stable ang kanilang power station. Kaya naman definitely kinonfirm agad ni Shaka na may nangialam talaga sa kanilang datas. Minodify lamang ito to the point na hindi ito masyadong mahalata kaya naman naisip din nila na walang ibang kayang gumawa nito kung hindi ang isa sa mga Vegapunk. Agad namang pinagbintangan nitong si Stella or ng original na katawan ni Vegapunk si Lilith, subalit sinabi naman ni Pythagoras at ni Shaka na sigurado sila na hindi isa sa kanilang tatlo ang traitor na yon. So it means, maalin sa natitira pang mga satellites maliban sa kanilang tatlo. Upon checking all the datas, napansin nila na napakarami din ang amount ng energy ang nanakaw sa kanila. Kaya naisip nila na agad na gamitin ang stealth mode ng kanilang mga utak para hindi ito automatically mag-upload sa Punk Records. Dahil kapag nangyari yun, malalaman na agad ng kung sino mang traitor na yon na natuklasan na nila na may isang traitor sa loob ng mga satellites. Therefore, makakahanap din ito ng precautionary measures para mapigilan sila. Subalit hindi naman nagtagal ay natuklasan din agad ni Pythagoras na walang iba kung hindi si York ang traitor na yon. Paano? Dahil napansin niya na napaka-phony or para bang hindi ka panipaniwala at para bang minodify ang mga ina-upload niya na memories sa Punk Records. Hindi lamang yon, ginalaw at natamper din ang crime scene sa pamamagitan ng pangingialam sa mga surveillance snails. Natuklasan din itong si Shaka na may unauthorized na deployment ng isang weaponized na Sea Beast at dinagdag pa ni Pythagoras na gumamit din itong si York ng isang jamming white transponder snail. Upon this discovery, hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad na nilang tinrace kung anumang datas ang nanggaling sa calls na ginawa ni York. Nagulat na lamang itong si Vegapunk nang malaman niya na tinawagan pala ni York mismo ang opisina na nasa Mariwa.
Hindi lamang yon, report pa ni York na talagang nag-i-investigate at pinag-aaralan ni Vegapunk ang tungkol sa Void Century. Kaya naman by connecting the dots, dito na naisip ni Vegapunk na maaring yon ang dahilan kung bakit constantly palagi silang binibisita ng mga Cyberfall. 6 na araw makalipas ang mga pangyayaring yon ay nangyari ang insidente sa Lelouch Kingdom. Dito na naisip ni Vegapunk na kailangan na nilang i-check ang sea levels para ma-confirm kung ano talaga ang nangyari. Dito din nasabi nitong si Vegapunk na sa pamamagitan ng nanakaw na Mother Flame na ipinadala ni York sa isa sa mga weaponized sea beast ay naggamit ng world government ang isa sa mga ancient weapons. Nang dahil dito nabanggit ni Pythagoras na bakit hindi na lang nila i-apprehend o hulihin itong si York. Subalit sinabi naman sa kanila ni Vegapunk na wala silang magagawa. Kahit hulihin nila si York, nagawa na ni York kung anong kanyang trabaho na i-deliver niya na ang napakaraming portion ng Mother Flame. Kaya naman isinuggest naman itong si Shaka na bakit hindi na lamang sila tumakas. Na sinagot naman itong si Vegapunk na hindi din yun magiging effective at posible dahil kahit saan sila makarating, kahit marating nila ang dulo ng mundo, hahantingin at hahantingin pa rin sila ng world government at papatayin tulad na lamang ng nangyayari sa Ohara dahil ayaw na ayaw ng world government na may nangyayalam at meron pang nag-iimbestiga tungkol sa mga pangyayari sa Void Century. Subalit unlike ng nangyari sa Ohara 22 years ago, nasabi ni Vegapunk na meron silang sapat na technology and equipment para ikalat sa buong mundo ang kung ano mang gusto nilang ipamahaging impormasyon. Dito na para bang nabuo ang isip ni Vegapunk na kung mamamatay lang din siya, gagawin niya ng worth it ang kanyang pagkamatay. Humingi siya ng tawad kay Pythagoras at kay Shaka. Subalit sumagot naman ang dalawa na pareho lang naman silang tatlo ng iniisip dahil pare-pareho silang mga Vegapunk. Dinagdag pa ni Vegapunk na kailangan nilang i-preserve ang kanilang Cloud Loft technology dahil magiging napaka-epektibo at napaka-importante nito para makatulong sa humanity na makasurvive. Dahil alam naman natin na habang tumatagal nga sa mundo ng One Piece ay tumataas ng tumataas ang sea level dahil sa kagagawa ng world government sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga ancient weapons. Sa flashback na ito ay na-feature din kung paano itinago nitong si Stella or ni Dr. Vegapunk ang transponder snail na magtatransmit ng kanyang impormasyon sa buong mundo sa loob ng katawan ng Iron Giant na si MF. Nakita din siya dito ni York, subalit hindi naman siya nagpahalata na ginawa niya yon. Habang sinasabi pa na kung sakaling ma-optimize nila perfectly ang paggamit ng Mother Flame ay pwedeng mapatakbo nila ang Iron Giant. Pero sa loob-loob ni Vegapunk, sana ay hindi yun mangyari dahil alam naman nila na magagawa itong ma-take advantage ng world government na para bang isa na talaga itong hint sa kung ano ang mangyayari kay MF. Ngayon patuloy ang mga dumaan pang mga araw at patuloy ang plano ni Shaka, ni Pythagoras at ni Stella. Ginawa nila ang kanilang recording 2 days before the incident. At hindi lamang yon, para hindi sumabit ang kanilang plano at para hindi sila magkamali ng kahit na konti nang dahil sa may nalalaman na nga sila na pagkasunduan nilang tatlo na i-erase ang lahat ng kanilang memories sa loob ng nagdaang 2 linggo na yon. Therefore, kahit nasabihin pang mamatay sila or kung ano mang mangyayari sa kanilang tatlo, na secure na nila na mananalo pa rin sila. Mananalo in the sense na may execute pa rin nila kung ano talaga ang gusto nilang mangyari na ang ma-share sa buong mundo kung ano man ang natuklasan nila tungkol sa Void Century. Matapos ang proseso ng pagbura ng memorya ni Pythagoras, ni Stella at nitong si Shaka, meron namang nakaiwan palang sulat itong si Dr. Vegapunk para sa kanyang sarili na nagsasabi na natuklasan na ng world government ang tungkol sa ginagawa nilang pag-aaral about sa Void Century. Subalit, nagawa niya namang precautionary measures na hindi niya na pwedeng banggitin pa dahil yun na nga ang purpose ng pag-erase nila ng kanilang memories. However, nag-iwan pa siya ng pinakahuling importanteng mensahe na ang magtiwala sa kanyang sarili at mamatay. In this very moment, may nag-report agad kay Vegapunk na paparating na sa island si Luffy at ang mga Straw Hat kasama na si Bonnie. Paparating na din daw ang mga Cyberpol at nandun na din ang mga Marines na nag-e-execute ng blockade sa buong island at hindi lamang yun, paparating na din si Admiral Kizaru at ang isa sa 5 elders na si Saturn. Napaka-overwhelming ng mga pangyayaring ito para sa kanila, subalit dahil nga may tiwala itong si Vegapunk sa kanyang sarili at sa kanya naman din ang galing ang mensaheng ito, tinanggap niya na ang kanyang kamatayan sa pagkakataon pa lamang na to. Nang makasama nitong si Sanji si Vegapunk, sinabihan na agad ni Vegapunk si Sanji na hayaan siya nitong mamatay at huwag siyang pakialaman na makisama sa battlefront. Siyempre kumontra pa si Sanji habang sinasabing gusto daw ba ni Vegapunk na mamatay? Sinagot naman siya ni Vegapunk na hindi niya gustong mamatay pero wala na siyang choice. Akala dito ni Sanji ay nagbibiro lang itong si Vegapunk at meron pang tinetake na precautionary measure para makasurvive. Subalit hindi niya inaasahan na talagang pinaplano na ni Vegapunk ang kanyang pagkamatay para may execute at matrigger ang announcement para sa buong mundo na pinarepair nila ni Shaka at ni Pythagoras.
Pero nag-iwan din ng huli pang mensahe itong si Vegapunk kay Sanji na hinihiling niya na sana ang Straw Hat Crew ang makahanap ng One Piece. At dito na nagtatapos ang chapter habang nafe-feature sa final panel na nagsasaya ang mga giant pirates at maging ang Straw Hat, lalong-lalo na itong si Usopp habang sinasabing ang Elbaf ang kanyang dreamland. Para bang sa huling panel na ito pa lang, pino-foreshadow na nitong si Oda na talagang si Usopp ang magiging highlights ng Elbaf arc. Sa arc na ito na nga ba maa-achieve ni Usopp ang kanyang pangarap na maging ang brave warrior of the sea? We don't know about that yet, so I guess we will have to wait for the next chapter na magiging ang simula na talaga ng Elbaf arc. If you reached this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like at mag-subscribe ka na rin at i-ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong reviews, theories, and analysis para sa One Piece series. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.